better luck next time, ACT. At siguraduhin nyo na kung kayo bibirada, nakabase po yan sa katotohanan, nakabase po yan sa tinatawag nating facts, at magbasa. Ano ba naman kayo? Alliance of Concerned Teachers, hindi kayo marunong bumasa. Basahin ang COA report nang maiulat ang katotohanan. Dahil bilang mga guro, may obligasyon kayo na ipaalam sa publiko ang katotohanan. At kapag kayo nag-iimbento, nagsisinungaling kayo, kayo po ay walang karapatan na maging teachers kung kayo po ay sinungalin. Dahil gusto nyo lang dungisan si VP Sara dahil sa inyong mga politika. So ayan na nga mga boss no, ang sagot ni spokesperson na Harry Roque mga boss no, sa mga sablay na banat ng ACT Teachers party list tungkol sa budget ni VP Inday Sara Duterte mga boss no. So ayan, malinaw po na ipinagtanggol ni Harry Roque, Attorney Harry Roque mga boss, yung ating VP Inday Sara na pilit sinisiraan ng makakaliwang grupo o ito yung ACT Teachers Party List mga boss. Dahil nga isa or ang ahensya ni VP Inday Sara Duterte ang may pinakamalaking budget sa ahensya ng gobyerno ngayon mga boss. Ako nagkakamali, nasa 5 trillion peso mga boss ang budget ng DepEd dito sa kay VP Inday Sara Duterte mga boss no. So kaya naman ay pilit nilang dinadown or sinisiraan itong ating Vice President dahil nga alam mo naman mga boss no, dahil isa sa may magandang record or malinis na record itong ating VP Inday Sara Duterte mga boss no, mula pa man ito sa Davao City, naging mayor na siya at hanggang ngayon mga boss. So huwag nating patagalin to at ipapakita ko sa inyo ang buong kaganapan sa pagtatanggol ni Attorney Harry Roque dito nga laban sa mga ACT Teachers Party List tungkol sa pagsira or mga sablay na banat nila sa ating Vice President Inday Sara Duterte. So let's go mga boss. Dalawa po pag-uusapan natin ha. Yung una, yung napakasablay na banat ng mga kaliwang grupo na tawagin nating ACT laban kay VP Sara. Ano nyo, para maintindihan ninyo kung paano ang proseso ng COA. Ganito po yan. Pagkatapos ng isang taon, nagre-report ang mga ahensya sa COA. Magkakaroon sila ng initial findings. Pagkatapos ng initial findings, magkakaroon sila ng tinatawag na exit conference. Doon ipipresenta ng COA yung kanilang mga findings. At doon sasagutin ng ahensya. Now, kung ang COA ay satisfied, ang mangyayari po dyan ay wala ng further action, no? At magiging ang tawag doon, unqualified opinion doon sa report ng ahensya. Kung meron naman silang disagreement, magkakaroon ng disallowance na gastos ang COA, ipababalik ang pera. Now, ano ba ho yung naging initial finding? Yung initial finding, ito po mga kaibigan, ang DepEd po, pinakamalaki ang budget sa buong gobyerno. Magkano ba ang budget ng DepEd po? No? For your information, number 1 po sa buong ahensya ng gobyerno ang budget ng DepEd. So kung 5 trillion ang budget ng DepEd, ang DepEd budget po ay tumataginting na 710.6 billion pesos. So yan po yung pera na budget ng DepEd, 710 billion pesos. Ano ba yung naging initial observation? Ibig sabihin, paunang obserbasyon ng COA. Nagmadali kasing magbukas ng mga satellite offices si VP Sara para mas mabilis nga ang pagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Nagkaroon siya ng mga satellite offices sa lahat ng mga major na probinsya para hindi na pupunta sa Maynila para humingi lang ng tulong kay Vice President. Doon na mismo sa probinsya, makakakuha na sila ng tulong. Diba? Tama naman ang ginawa ni VP Sara. Pero dahil bago itong mga opisinang to, namili siya using cash ng mga computers, yung mga kinakailangan ng satellite offices. Pero nung siya'y namili, kumuha muna siya ng mga quotes at pinakita niya na doon sa mga quotes na kinuha niya, ang binili niya yung pinakamura. At alam niyo ba, out of 710 billion pesos na budget ng DepEd, kung magkano yung naging initial, panimula lang namang obserbasyon na meron lang tanong dun sa 600,000 pesos
na ibinili ng mga equipment na cash. So yun lang po yung issue, 668,000 pesos out of 710 billion pesos na budget. Pero matapos nung paunang obserbasyon, sinagot naman ng DepEd. At sinabi nila, dumaan naman yan sa 3 suppliers na ito ang pinakamababa at lahat ay fully liquidated at lahat ng binili ay fully accounted for. Nandoon sa mga opisina ng satellite offices ng VP. Kaya matapos magkaroon ng ganyang explanation, nagkaroon ng unqualified opinion ang COA. Ibig sabihin, with flying honors, aprobado ang financial report ng DepEd. Kakaunti po ang ahensyang gobyerno ang mayroong unqualified opinion. Ang isa po ay DepEd sa ilalim ni VP Sara. Ang isa ay Pag-ibig na taon-taon ay nagkakaroon po ng unqualified opinion ang COA. Ulitin ko po, ang unqualified opinion, pasado with flying honors. So para doon sa mga detractors, mga kalaban ni Inday Sara na mga kaliwa, well, belat po. Palpak ang inyong tirada kay VP Sara dahil ang katotohanan, sang-ayon sa COA, wala pong irregular doon sa 668,197 peso na purchases para sa mga satellite offices out of a budget of 710 billion pesos. Ganyan po kalinis ang ating VP Sara. At kahit anong tangkang dungisan ng mga makaliwa, si VP Sara, hindi po yan magtatagumpay. Bakit? Dahil meron nga pong kasabihan, you cannot put a good person down. And VP Sara is simply one of the best public officials that we have. So, better luck next time, ACT! At siguraduhin nyo na kung kayo bibirada, nakabase po yan sa katotohanan, nakabase po yan sa tinatawag nating facts, at magbasa. Ano ba naman kayo? Alliance of Concerned Teachers, hindi kayo marunong bumasa. Basahin ang COA report nang maiulat ang katotohanan. Dahil bilang mga guro, may obligasyon kayo na ipaalam sa publiko ang katotohanan. At kapag kayo nag-iimbento, nagsisinungaling kayo, kayo po ay walang karapatan na maging teachers kung kayo po ay sinungalin. Dahil gusto nyo lang dungisan si VP Sara dahil sa inyong mga politika. Bebelat. Mali ang tirada ng kaliwa kay VP Sara. Supalpal na naman kayo.